Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay binabati ko ng magandang araw ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Isa po ako sa mga die-hard fans ng programa mo sa radyo mula noon hanggang ngayon. At ngayong nasa internet ka na, nakasunod din ako. Papa Dudut, matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang April. Laking bukid noon at galing sa isang broken family. Bata pa lamang ako nang iwanan kami ng aking nanay. At napunta ako noon sa pangangalaga ng tiyuhin ko. Pero Papa Dudut, naging kalbaryo ang buhay ko sa kamay ng tiyuhin ko dahil parang hindi kamag-anak ang turing nila sa akin. Dahil sa mga naranasan kong pang-aapi ay napilitan akong lumayas sa kanila at makipagsapalaran sa Maynila. August 1999. Nang mapadpad ako sa Muñoz sa Quezon City at nagtrabaho ako doon bilang tendera. Samantalang nakakuha ko ng impormasyon mula sa mga kamag-anak tungkol sa address ng tinitirhan ng nanay ko sa Sangang Daan, Quezon City. Kaya agad ko yung pinuntahan. April, ikaw ba talaga yan? Ikaw ba talaga yung bunsong anak ko kay Roberto? Tanong sa akin ng aking ina. Opo, ako nga po. Naiyak kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon ay nagyakapan na kaming mag-ina. Malit ka pa noon, iniwang kita sa tatay mo. Pero ngayon, ang laki mo na anak. Dalagang dalaga ka na, ang sabi pa niya sa akin. Halos 18 taon na po tayong hindi nagkikita, inay. Yun naman ang paalala ko sa aking ina. Anak, patawarin mo ako ha. Patawad kung iniwan ko kayong 5 magkakapatid sa poder ng tatay ninyo. Hindi ko gustong iwanan ko kayo kaso ayaw kayong ibigay sa akin ng ama ninyo. Paliwanag pa niya sa akin kung bakit nawala siya ng mahabang panahon sa piling namin. Inay, matagal ko na po kayong pinatawad. Alam niyo po ba, matagal ko na po kayong hinahanap. Kaya po ako lumuwas papunta ng Maynila ay para hanapin ko po kayo. Inay, masaya na po ako ngayon kasi nakita na po tayo sa wakas. Wika ko sa kanya habang hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Samantala pagkatapos noon ay pinapasok niya ako sa bahay. Nakaramdam ako ng kaunting hiya dahil nakatingin sa akin ang mga kapatid ko sa ina na tila nanunuri sa aking itsura. Ang iba naman ay walang pakialam. Ma, sino po yung kasama ninyo? Sabi sa akin ng aking kapatid sa ina. Tansya ko ay siya ang pinakamatanda sa anak ni inay sa pangalawang asawa. Noong siya si Ate April mo, kapatid mo siya. Inform naman sa kanya ng aking ina. Napatingin ulit sa akin ng aking kapatid na Long pa lang pangalan. Long, kumusta ka na? Bati ko sa aking kapatid. Pero hindi sinagot ni Long ang aking bati. Halata sa kanya na hindi siya masaya na makita ako. Ma, kapatid ko po ba talaga siya? Oo anak. Anak ko siya sa una kong asawa. Sana'y maging mabait ka sa Ate April mo ha? Ang sabi ni inay sa kanya. Pero hindi sumagot noon ang aking kapatid at halatang hindi ako welcome sa kanya. Napansin naman yon ni inay kaya nagdesisyon na lamang siyang bumaling sa akin para ma-divert ang aking atensyon. April, 4 ang naging anak ko sa pangalawa kong asawa. 3 lalaki at 1 babae.
Bale, siyam na kayong magkakapatid ngayon, kwento pa niya sa akin. Nasaan na po yung pangalawa ninyong asawa? Maya-maya ay usisa ko sa aking ina. Wala na siya. Hiwalay na kami ni Noling. Matagal na, wala na nga akong balita sa kanya. Kwento niya sa akin. Pero may bagong pag-ibig na ako sa ngayon. Nagulat naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. At bago pa ako makapagsalita ay dumating ang lalaking tinutukoy ni inay na kanyang bagong pag-ibig. Tess, mahal, sabi ng lalaki sabay halik nito sa pisngi ng aking ina. O Anton, hindi ka ba aalis? Anong oras na? Late ka na sa trabaho, nag-aalalang wika ni inay sa kanyang bagong kinakasama. Huwag kang mag-alala, nagpaalam ako sa supervisor ko na 12:00 na ako ng hapon papasok sa trabaho. Sino yung kasama mo? Tanong nito pagkaraang tumingin ito sa akin. Anton, siya si April. Siya yung sinasabi ko sa iyo dati na anak ko kay Roberto. Inform ni inay sa pangatlo niyang asawa. Pagkatapos noon ay bumaling na siya sa akin. April, siya nga pala. Saan ka pala tutuloy? Tanong niya sa akin. Ang totoo po niyan wala po akong matutuluyan sa ngayon. Kakausapin ko pa lang po sana si Tita Rina. Sagot ko naman. Naku, malayo pang Muntinlupa mula dito. Anak, dito ka na lang tumuloy sa amin. Offer niya sa akin. Naku, nakakahiya naman po yata kay Tito Anton. Ang wika ko naman. Agad namang nagsalita ang pangatlong asawa ni inay. Ano ka ba? April, ayos lang yun. At saka anak ka ni Tess, kaya may karapatan kang kupkupin ang mama mo. At saka huwag kang mag-alala, ayos lang sa akin kung titira ka dito. Papa Dudut, mahirap ang buhay ng nanay ko, kung kaya't nagpa siya kong tulungan sila. Nagsumikap ako sa pagtatrabaho bilang tindera tapos ay naging kasambahay ako. Pero dahil sa hindi naging sapat ang kinikita ko kaya nagpa siya akong mag-ibang bansa. Tamang-tama ay may nag-alok sa akin na magtrabaho sa Syria bilang domestic helper. May 2006 nang makaalis ako papunta ng Syria. Pero Papa Dudut, naging kalbaryo ang buhay ko dahil malulupit ang mga naging amo ko. At pinapasweldo lamang nila ako ng $100 kada buwan. Kaya nang matapos ang kontrata ko ay wala akong naipong pera dahil lahat ng kakarampot kong sweldo ay pinadala ko sa nanay ko at mga kapatid ko sa labas. Taong 2010 naman nang makapagtrabaho ako sa Qatar. Lumalaki na noon ang mga kapatid ko at ang panganay ng nanay ko sa pangalawa niyang asawa na si Long ay magkokolehiyo na noon. Kaya isang araw, April anak, kumusta ka na dyan sa Qatar? Tanong muna sa akin ni inay nang sagutin niya ang aking tawag. Eto po, pagod na pagod, sagot ko sa kanya. At kada araw ako po ang naglilinis ng 3 palapag na bahay ng amo kong Arabo. Ako din po ang tagaluto, tagaplansya, tagalaba, tagalinis ng 3 kotse ng mga amo ko. Tapos ako din po nag-aalaga sa 3 anak nila. Kaya pagod na pagod po ako inay. Kwento ko pa sa kanya. Mamayang kaunti ay sinabi na ni inay ang kanyang pakiusap sa akin. Anak, hihingi sana ako ng tulong sa'yo, panimula niya. Si Long kasi mag-aaral na sa kolehiyo ngayong darating na pasukan. Nakapasa kasi siya sa entrance exam niya sa napili niyang kolehiyo. Bali HRM ang gusto niyang kuhaning kurso. Anak, pwede bang tulungan mo ako sa pagpapaaral ni Long? Huwag kang mag-alala anak ha. Kapag nakatapos naman siya makakatulong naman siya sa iyo sa pagtataguyod ng pamilya natin. Pakiusap niya. Sige po, titignan ko po ang makakaya ko. Pero hindi ko po maipapangako sa inyo ha. Yun ang sinabi ko kasi wala akong kasiguraduhan kung kakayanin ko ang mas mabigat na responsibilidad. Medyo na-disappoint naman si inay sa sinabi ko. Anak naman, kapatid mo pa rin naman si Long. Inay, hindi ko po sinabing porket half brother ko lang si Long, hindi ko na po siya tutulungan. Tutulungan ko po siya. Pagkaklaro ko. Kaso inay, hindi ko po maipapangako sa inyo, sa kanya na matutulungan ko siya ng buo sa pag-aaral niya.
kasi maliit lang po ang sinasahod ko dito. Paliwanag ko pa sa kanya. Bakit, magkano bang sinasahod mo dyan sa Qatar? O sisa niya sa akin. Inay, ngayon ko lang po aaminin sa inyo ha, pero $200 lang po ang pinapasahod ng amo ko. Pag-amin ko naman sa kanya. Ano? Ganun lang kaliit? Hindi naman makapaniwala si inay sa aking sinabi. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po malaki ang kinikita ko dito bilang domestic helper. Kaya hindi ko maipapangako sa inyo na makakaya kong akuin ng buo ang pag-aaral ni Long. Ang wika ko naman sa kanya. Pero mukhang hindi naniniwala noon si inay sa sinabi ko. Anak, wag mo naman sana kaming pagkaitan ng tulong. Agad naman akong sumagot pagkarinig ko noon. Anong sabi po ninyo, inay? Ako po, pinagkakaitan ko kayo ng tulong. Inay naman. Halos lahat na nga po ng sinesweldo ko, pinapadala ko na sa inyo. Hindi po ako nagdadamot. At kung may pera naman po ako ay hindi po ako nagdadalawang isip na magpadala sa inyo. Inay, wag niyo po sana akong pag-isipan ng ganyan. Hindi po ako madamot. Ang sabi ko pa sa kanya. Samantala, narinig ko namang huminga ng malalim si inay bago humingi ng paumanhin sa akin. Pasensya ka na anak ha. Hindi ko lang kasi alam kung saan ako kukuha ng perang ipangpaaral kay Long. Kung bata-bata lang ako maghahanap ako ng trabaho. Kaso ilang beses ko nang sinubukang maghanap ng permanenteng trabaho pero hindi ako natatanggap. Kasi sa edad ko, April anak, ikaw lang ang pag-asa ko ha. Tulungan mo si Long. Para sakaling makatapos na siya sa kolehiyo, matutulungan pa niya ang 3 pa niyang nakababatang kapatid. Sabi pa niya sa akin. At para maibsan ang pag-aalala ni inay, ay isang pangako na ang aking binitawan. Sige po, kakayanin ko po. Alang-alang sa kapatid ko. Hindi ko naman binigo ang nanay ko at inako ko ang pagpapaaral kay Long sa kursong HRM. Papadudot nagsumikap talaga ako sa pagtatrabaho. At kahit na $200 lang ang sahod ko kada buwan, ay naging masipag pa rin po ako. Sa awa naman ng Diyos ay nakaya ko naman ang pagpapaaral sa kapatid ko, pero noong 2011 ay isang masamang pangyayari ang hindi ko inaasahang darating sa buhay ko. Nakatanggap ako ng message mula sa aking pinsang si Gracia, kaya dali-dali ko siyang tinawagan. April, huwag ka sanang mabibigla sa ibabalita ko sa iyo ha. Si Tita Tess kasi para bang hesitant si Gracia na ituloy ang kanyang sasabihin. Dahil doon ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Ano ba kasi yun? Sabihin mo sa akin, Gracia. April, patay na ang nanay mo. Nanlumo naman ako sa aking narinig na balita. Pero bakit? Anong nangyari kay inay? Bakit siya namatay? Kailan pa siya namatay? Iyon ang tanong ko sa aking pinsan. Inatake sa puso ang nanay mo kagabi lang. Naisugod pa namin siya sa ospital pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Nakaburol na siya ngayon dito sa bahay ninyo. Balita pa niya sa akin. Hindi ko naman mapigil ang umiyak ng sandaling yon. Yung mga kapatid ko, kumusta na sila? Tanong ko pa sa aking pinsan. Ito sila kasama ko. Nagdadalamhati sila hanggang ngayon. Nakikiramay ako sa iyo, April ha. Naiiyak na rin na sagot ni Gracia. Ano, makakauwi ka ba dito? Hindi ko alam hindi ako sigurado kung papayagan ako ng amo ko. Pag-aalinlangan ko. Subukan mong pakiusapan ng mga amo mo na pauwiin ka. Siguro naman ay maintindihan nila ang sitwasyon mo. April, kailangan ka ng mga kapatid mo ngayon. Wala silang ibang masasandalan kundi ikaw lang. Pakiusap pa ni Gracia sa akin. Papadudot, hindi ako nakauwi sa burol ng nanay ko. Kaya wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na lamang. Hanggang sa nagkasakit ako noon, pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. At pilit ko pa rin kinaya. Ang lahat dahil ayaw kong mapabayaan ang sarili ko. Ako na lamang kasi ang inaasahan ng mga kapatid ko. Papadudot, pagkatapos ng kontrata ko sa Qatar ay nadestin naman ako sa Kuwait, pero naging malas ako doon dahil nakatrabaho ko ang isang Bombay
at isang Pinay na naging kontrabida sa buhay ko. Siniraan nila ako noon sa amo ko kaya maaga akong napauwi. April 2014 nang makabalik ako sa Pilipinas at nagpasya na dito na lamang ako magtrabaho. Kaso Papa Dudut, sari-saring problema ang dumating sa akin. Nariyan ang pagre-rebelde ng kapatid kong si Long na simula nung mamatay ang nanay namin ay naging barkadero na at nanunong na sa mga bisyo. Hanggang sa isang gabi ay nasangkot si Long sa gulo at pati ako ay nadamay dahil noong sandaling yon ay umawat lamang ako. Tinamaan ako ng baso sa ulo na para sana sa kapatid kong si Long. Pero imbis na saklolohan ako ng kapatid ko ay nagalit pa siya sa akin dahil daw sa aking pakikialam. Kaya sa huli si Gracia ang tumulong sa akin noon para madala sa ospital. Papadudot na dala ako noon sa ospital at tinahi noon ang pumutok na sugat ko sa noo. Pero habang nandun ako ay hindi ako dinamayan ng kapatid kong si Long. Baliwala lang sa kanyang nangyari sa akin na siyang ikinasama ng loob ko. Samantala isang araw isang katotohanan ang aking nadiskubre tungkol sa kapatid ko. Ano yung ginagawa mo, Long? Tanong ko sa aking kapatid nang mapansin kong busy siya sa kanyang ginagawa. Agad namang nataranta si Long. Ate, wala to. Tipid niyang sagot sa akin habang gulat na gulat. Napansin ko naman na tila may tinatago si Long sa akin kaya lalo akong na-curious. Nilapitan ko siya at kinapkapan. Nagpanik naman si Long at tinulak ako. Samantala'y natanaw ko sa hindi kalayuan ng isang foil ng isang lighter at isang sachet ng puting powder na kutob ko ay ipinagbabawal na gamot. Droga ba to, ha? Ano, Long? Tama ba ako? Kumpronta ko sa kanya nang kinuha ko ang sachet na pilit na inaagaw ng kapatid ko. Alam mo naman pala eh. Bakit ka pa nagtatanong? Sarkastikong sabi niya sa akin. Sa sobrang galit ko naman ay nasampal ko ng malakas ang kapatid ko. Wala kang galang sa ate mo. Galit na sabi ko noon sa kanya. Agad naman akong sinigawan ni Long. Bakit mo ako sinampal? Ikaw ate, sumusobra ka na ha. Napipiko na ako sayo. Ako rin Long. Napipiko na rin ako sayo. Balik ko sa kanya. Huwag ka nga umasta na parang ikaw si mama. Kahit kailan ate, hindi mo mapapantayan si mama, no? Protesta niya sa akin. Siguro nga hindi ko mapapantayan si mama. Kasi katulad mo ay anak lang din niya ako. Pero patay na si mama. At bilang nakakatanda mong kapatid ay obligasyon kong ituwid yang baluktot mong pag-iisip. Katulad niyan, gumagamit ka ng droga. Alam mo ba kung anong masamang maidudulot niyan sa'yo? Tanong ko pa sa kanya. Pero imbes na sagutin ang aking tanong ay lalong nagmalaki pa si Long sa akin. Ayan ka na naman. Nagmamarunong ka na naman. Sabi pa niya. Pinag-aaral kita Long. Hindi para gumamit lang ng droga. Diin ko sa aking kapatid. Alam mo Long, naiinis na talaga ako sa'yo. Paano kasi wala kang pagpapahalaga sa mga naitulong ko sa'yo? Pinag-aral kita. Tinulungan kitang makahanap ng trabaho. Ginastosan ko ang lahat ng requirements mo, lalo na yung pagkuha mo ng driver's license. Pati yung mga utang mo at yung mga kasong kinasangkutan mo, ako ang umareglo. Hindi lang yan, ang dami kong pinadalang pera sa inyo noon nung nasa Qatar ako. Tapos ninakawan mo pa ako ng 11,000. Pero ano lang ang ginanti mo sa mga ginawa kong pagtulong? Pagpapasensya at pagpapatawad sa mga kasalanan mo sa akin, wala. Puro sakit ng ulo lang ang binigay mo. Yon ang naging litanya ko sa kanya. Teka, ano to? Sumbata na? Kumpronta naman ni Long. Ayoko sanang manumbat, pero gusto ko lang itanong sa'yo ng masinsinan Long. Sa lahat ba ng naitulong ko sa'yo? Sa lahat ng mga paghihirap ko para sa'yo? Pero ni minsan hindi ko narinig sa'yo na nagpasalamat ka sa akin. Mahirap bang magpasalamat? Salitang salamat, ipinagdadamot mo sa akin, ang sabi ko sa kanya. Bakit ako magpapasalamat sa'yo? Kay nanay lang ako dapat magpasalamat, insist niya sa akin. Anong sabi mo? Baka nakakalimutan mo Long. Ako ang tumulong sa'yo
Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapag-aral. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo masusunod ang lahat ng gusto mo. Yon ang paalala ko sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, Long. Wala kang utang na loob. Kung ganyan ka lang pala, di sana hindi na ako nagpakahirap sa'yo. Dugtong ko nang hindi ko na matiis ang inis sa aking kapatid. Sana nga ate, hindi ka na nagpakahirap pa sa akin. Wika pa niya, imbis na magsisi sa mga kasalanan niya. Oo nga no, ang tanga-tanga ko kasi. Sinunod ko pa ang kagustuhan ni inay. Sana pala hinayaan na lang kitang maghirap. Pinagsisisihan ko na tinulungan kita, Long. Wala kang utang na loob, wala kang kwentang tao. Galit na sabi ko sa kanya. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko sa kapatid kong si Long dahil kahit na anong pangaral ko sa kanya ay hindi siya nakikinig sa akin. Nagpatuloy siya sa pagiging adik kaya madalas kaming magtalo noon. Hanggang sa noong September 2014 ay bigla na lamang siyang umalis sa bahay para pumunta ng Misamis kung saan ay naroon ang kanyang ama. Ayos na sana, Papa Dudut, dahil natahimik na noon ang buhay ko kasi wala akong kaalam-alam na siniraan na pala ako ni Long sa mga kamag-anak namin. April, ano yung nabalitaan ko na pinalayas mo daw si Long sa bahay ninyo? Tanong sa akin ni Gracia. Nagulat naman ako sa tanong ng pinsan ko. Hindi ko kasi alam ang sinasabi niya. Ha? Anong sabi mo, pinalayas ko si Long? Hindi ko siya pinalayas. Pagkaklaro ko sa kanya. Iyon kasi ang sabi ng mga kamag-anak natin. Walang awa mo daw siyang pinalayas. Kaya ayun, nagdesisyon na lang siyang bumalik doon sa Dulong Libertad doon sa probinsya ng papa niya. Kwento pa ni Gracia sa akin. Teka Gracia, lilinawin ko lang ha. Una sa lahat hindi ko pinalayas ng silong. Kahit nasakit siya sa ulo sa akin at black sheep hindi ko siya pinalayas. Siya ang nagkusang umalis dito sa bahay. Akala niya siguro pipigilan ko siya. O di kaya luluhod pa ako sa kanya para wag siyang umalis. Ang kapal na mukha niya, ang sabi ko. Ganon ba? Tanging nasabi ni Gracia sa akin. Samantala'y nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ng sama ng loob. Yan naman kasi ang hirap sa inyo. Nagpapaniwala kayo sa adik na yon. Malaki ang galit niya sa akin kaya sinisiraan niya ako sa mga kamag-anak natin. Siya na nga ang sakit ng ulo, siya pa ang galit. Ay nako, bakit kasi sa dinami-raming pwedeng maging kapatid, bakit siya pa? Hay nako April, tama na. Kapatid mo pa rin yun kahit na pagbalik-balik ta rin mo man ang mundo. Pagpasensyahan mo na lang. Payo na lang sa akin ang pinsan ko. Nako Gracia, matagal ko nang pinagpapasensyahan ng lalaking yun. Punong-puno na nga ako. Buti nga't nagkusa na siyang umalis. At least, natahimik na ang buhay ko. Pero humanda talaga sa akin yung Long na yan. Hinding-hindi ko palalampasin tong paninirang ginagawa niya sa akin. Ang wika ko. Pagkatapos noon agad kong tinawagan si Long para komprontahin sa paninirang sinabi niya sa akin. Ang kapal na mukha mong siraan ako sa mga kamag-anak natin oh. Sinabi mong pinalayas kita? Hindi ba ikaw naman ang kusang umalis dito sa bahay? Yun lamang tinawag mo. Sinasayang mo ang oras ko, sabi ng aking kapatid sa kabilang linya. Ang kapal talaga ng mukha mo Long. Wala kang utang na loob pagkatapos kitang tulungan at paghirapan. Ito lang ang igaganti mo sa akin. Anong klaseng tao ka? Kompronta ko sa kanya. Alam mo ate kung bakit ginagawa ko yun sa'yo? Nakakainis ka kasi. Pakialamera ka. Pati buhay ng iba, pinapakialaman mo. Katwiran naman niya sa akin. Kaya ko lang ginawa yun kasi ayaw ko mapahama ka. Kapatid kita. Yun naman ang katwiran ko sa kanya. Pues hindi ko kailangan ng concern mo. Pwede ba ate? Tigilan mo na ako. Tila pagmamalaki pa niya sa akin. Eto Long ha. Subukan mo pang siraan ako sa mga kamag-anak natin. Kakalimutan kong kapatid kita. Ilalabas ko ang lahat ng mga baho mo. Lalo na yung pagiging adik mo. Pagbabanta ko sa kanya. Napupuno na kasi ako kaya ako nasabi yon. Sa palagay mo may maniniwala sa'yo? Tila ba naghahamon na siya noon sa akin? Huwag mo kong subukan Long. Kakalimutan ko talagang kapatid kita. Matapang na sagot ko sa kanya.
di kalimutan mo. Alam mo ate, kahit minsan, hindi kita tinuring na kapatid. Dahil lang kay nanay kaya tinanggap kita noon. Pero ngayong wala na siya, hindi na ako makikipagplastikan pa sa'yo. Balik pa niya sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig mula sa aking kapatid. Naiyak ako kasi kahit na anong gawin ko ay hindi na talaga kami magkakasundong dalawa. Long, bakit ka ba ganyan sa akin? Ano bang kasalanan ko sa iyo at ginawa mo to sa akin? Ginagawa ko naman ang lahat para maging mabuting kapatid sa iyo eh. Ang sabi ko sa kanya. Pwede ba ate, tigilan mo na nga yung drama ninyo? Bumenta na yan eh. Pilosopong sagot pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nag-decide na akong magpakatatag. Sige, eto na siguro ang huli kong tawag sa iyo ha. Pero eto ang tatandaan mo Long. Huwag ka sanang makarma sa mga kalapastanganang ginawa mo sa akin. Bahala na sa iyo ang Diyos. Yon ang sabi ko sa kanya. Papadudod simula noon ay sinarado ko na ng tuluyan ang puso ko sa kapatid kong walang utang na loob. Nabalitaan ko na lamang na dinala siya noon sa rehab ng mga kamag-anak ng kanyang ama. At sa awa naman ng Diyos ay nabalitaan kong nagtagumpay naman yon at tumigil na raw sa paggamit ng droga ang kapatid ko. Sa ngayon ay isa ng rider ng isang fast food chain si Long at may sarili na ring pamilya. Pero hindi pa rin kami nagkakabati hanggang ngayon dahil ayaw niyang mag-reach out sa akin. Para ba kasing nagmamalaki siya at inayaan ko na lamang siya papadudot at pinagpasa Diyos na lamang ang lahat. Samantala ay single pa rin po ako hanggang ngayon at nag-iisa sa buhay pero ayos na rin kahit na tinutokso na ako ng ilang mga kaibigan ko na napag-iwanan na ng panahon. Nananatili na lamang akong positibo sa buhay at umaasa. Na isang araw ay tuluyan na ring aasenso ang buhay ko. Papadudot hanggang dito na lamang ang sulat ko. Marami pong salamat sakali mang mapili po ninyong i-upload sa YouTube. Muli God bless and more power. Lubos na gumagalang, April. Nakakalungkot na malaman na hanggang ngayon ay may gap pa rin kayong magkapatid. Pero April, naniniwala ako na darating din ang panahon na magkakabati din kayo at marirealize ni Long ang mga pagkakamali niya. Kung gusto mong magkabati kayong dalawa ay try mo na ikaw na ang unang mag-reach out sa kanya. Baka kasi naghihintayan lamang kayong dalawa kung sino ang mauuna. Ganun pa man, wala namang masama kung ikaw ang magpakumbaba. Malay natin, baka gusto rin ni Long na mag-reach out sa iyo kaso'y nahihiya lamang siya sa iyo dahil sa dami ng mga pagkakamaling ginawa niya noon. Subukan mo April, walang mawawala sa iyo. Muli maraming salamat April sa pagpapadala ng kwento mo sa aming channel. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para po sa horror stories ha. Yung pong aming second channel po yan at yung Papadudod Family YouTube channel. At disclaimer po bawal pong re-upload ang aming content. Copyrighted po ito, trademark protected po ito by international law. Kaya sa lahat po ng mga nandudugas ng aming content, I'm just giving time na kayo po ay magpalit na ng mga laman para hindi na po kayo matanggalan ng mga channels. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal
Stories. Papa Dudut Stories.